kabataan na sinuong at nagsagwan sa baha na di tulad ng ilan diyang halangang kaluluwa na nagtatampisaw sa nakaw na salapi. Tuwing nagtatapos ang Sinimalaya Festival, nakagawian ng ibahagi ang naging impact o dating ng mga pelikula, ang reach o bilang ng naaabot ng mga manonood, at ang revenue o kinita ng mga screening. Kung dating o impact ang pag-uusapan, talaga namang makahulugan at malakas ang dating ng mga pelikula ngayong taon dahil sa lalim at lawak ng pagtalakay ng mga tema tulad ng korupsyon, moral decay, failure of public service, impunity, gender equality, militarisasyon, and the pursuit of peace, at iba pang mabibigat na usapin. Maraming nagsasabi na ito marahil ang isa sa pinakamalakas na batch ng Sinimalaya Films. Tumaas din ang kalidad pang-teknikal, sinematografiya, pag-iilaw at tunog na siyang obserbasyon pati ng mga huradong naimbitahan. Ngayong taon, nadagdagan ng 9 full-length films ang mga nilikha sa ilalim ng patnubay ng Sinimalaya Lab at Festival. Mula nang itinatag ito noong 2005, umabot na sa 215 full-length features ang co-produce ng Sinimalaya at 233 short films naman ang presented ng festival. Kasama dito ang humigit kumulang na 400 na pinagsama-samang bilang ng mga direktor. Hindi pa kasama dito ang libo-libong creatives, production staff na kasama sa paglikha ng mga pelikula. Ayon sa pansamantalang reports ng sales at marketing as of yesterday's box office report, 18.5 million pesos na ang inabot ng combined sales sa mga sinihan, compared to last year's 12.6 million, an increase of 47% from last year's revenue. Umabot sa 25,000 ang manonood compared to last year's 17,000. Mga tagumpay itong dapat natin ipagdiwang dahil nga real reflection, may real reflection din. O mga katotohanang dala ng pag-ahon at pagtuntong sa lupa. Una, mabilis ang bugso lamang ang content na dulot ng Sinimalaya ihambing sa mas malawak na pampelikulang industriya ng Pilipinas. Siguradong shot in the arm sa cinematic content creation ng Sinimalaya dahil sa mga makapago at matatapang na pagkwento. Pero ano nga ba talaga ang laban ng isang lokal na kwento tungkol sa mga batang naglalaro ng mga gagamba, sa isang international na production tungkol sa isang mamang nakasuot ng leotards na gagamba? Ang 25,000 na manonood ng Sinimalaya, 22 ay karampot lamang sa dami ng mass audiences na maaari pa nitong maabot ng mga pelikula. May hiling man ang mga rehiyon sa pagkakataong maranasan ng Sinimalaya na nanatiling Manila-centric ang festival. May kaukulang budget ang kailangan upang dalhin ang mga pelikula sa rehiyon. May presyo ang Digital Cinema Package o DCP, promotions, logistics, na siguradong hindi mapupunuan ng manonood at ticket sales. Which brings us to another issue, audience development at film literacy, na kaakibat upang maengganyo ang mga bagong manonood. Lahat ito ay nangangailangan ng pondo. Pangalawang katotohanan na ito ang mas masakit at malupit. Hanggang ngayon, nakatanghod pa rin sa external funding ang Sinimalaya. Ang 25 million plus na kailangan ng Sinimalaya upang pondohan ang mga pelikula, development nito at ng one-week festival ay 100% galing sa gobyerno o institusyong panggobyerno. Halimbawa sa Congressional Fund,
Cultural Center of the Philippines, Film Development Council of the Philippines, at Film Academy of the Philippines. Kung magpalit ang hangin, ang ihip ng hangin sa alinmang mga institusyong ito, gumigewang din ng malala ang balanghay ng Sinimalaya. Pagkatapos ng 22 taon, survival mode pa rin ang Sinimalaya. May maiambag kaya ang libo-libong stakeholders, directors, producers, filmmakers, creatives, production staff, audiences, old and new and emerging, bukod sa pangangalampag sa social media sa pagiging sustainable ng Sinimalaya. Mula sa perspektibo ng festival management, ito ang nakikitang mga potensyal. Naroon ang potensyal ng individual contributions from the Sinimalaya community of creatives. Ang micro contributions ng mga manonood hindi lamang sa pagbili ng tickets, kundi sa pag-support ng mga programs. Ang mas matagalang engagement ng mga corporate sponsors, hindi lang pang isang run ng festival, kundi 3 to 5 or even 10 years. Ang paghanap ng mga grants sa labas ng bansa, ang pagpasa ng mga panukalang batas upang maidala natin ang mga pelikula sa rehiyon, at iba pa. Ang layunin ay magkaroon ng partisipasyon ang community para sa sustainability ng Sinimalaya, para hindi lamang sa isang poste na kasandal ang pondo ng festival. Madaling sabihin, mahirap na gawain, pero ang real reflection ay ito. Hindi sapat ang ticket sales upang pondohan ng festival. Tumataas ang presyo ng mga serbisyo at kagamitan para makagawa ng pelikula. Laging nanganganib ang government subsidy, pero taon-taon lumalakas ang relationship o pakipag-ugnayan at pakipagkapwa ng community of filmmakers and audiences sa Sinimalaya. Paano natin aanihin ang lakas na ito upang maging renewable source of funding para sa Sinimalaya? Ito ang hamon ng susunod na paglalakbay ng Sinimalaya. Ang pagpapatuloy ng Sinimalaya hindi lamang sa maiksing 2 linggo kada taon, kundi sa susunod na mga henerasyon ng mga biyaheros ng sining pampelikula. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Thank you, Mr. Chris Villada.